process na ginagawa namin, mga trader, to convert your GGIFs. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video guys, sasagutin natin yung mga katanungan ninyo sa message kung paano natin kino-convert ang inyong mga GGIFs, anong mga process na ginagawa namin, mga trader, to convert your GGIFs. So yun na nga guys, kung hindi nyo alam kung ano itong GGIFs, ito ay makikita sa inyong mga GCash app. Click borrow, click GGIFs. Kung makikita nyo ay may offer kayo na ganyan, ay pwede nyo nang gamitin ang inyong mga GGIFs pang grocery o pwede nyo na rin ipa-convert sa amin. Yes, tama ang narinig nyo. Ako po ay isang trader at nagko-convert kami ng mga GGIFs at kung ano na pa, mag-message lang to kayo sa aking Facebook account na nakapin sa comment section. Eto na nga, dahil nga kadalasan sa mga nagpipim sa akin, paano po ma'am? Paano po ang process? Sasagutin natin yan ngayon. Pero bago namin i-convert ang inyong mga GGIFs ay may mga hinihingi nga rin kaming requirements. Para saan nga ba yung requirements? Siyempre, para alam namin kung ikaw ba talaga yung may-ari ng GCash or authorized ka talaga to claim money. Siyempre, dahil gusto ko transparent tayo dito at 100% legit lang tayo dito dahil para maiwasan natin yung mga pagdududa, ipapaliwanag ko sa inyo step by step. Ito na nga, isa sa mga ginagamit namin ay ang QR. Either generated man yan o fixed QR like this. Ito ay generated, ito naman ay fixed QR or pay bills ang process natin. Ang pay bills naman ay yung pagbabayad ng mga bills like Meralco or credit card or insurance like that. So, ang system nga guys ay GGIFs mo, GCash namin. Bali, ipapatrade mo siya sa amin. So, first, dito tayo sa QR. Ginagamit namin tong QR to convert na mga small amount like 5K, 3K, 10K, mga ganon. Pero itong generated QR nga guys ay nag-i-expire siya in just 5 minutes. So dapat mabilisan yung mga atake natin dito. Huwag tayong pabagal-bagal. Pero pwede naman nating ulit-ulitin yung pag-generate ng QR. Pero mas maganda sana na ma-shoot nyo agad para hindi tayo paulit-ulit, di ba? Ito namang fixed QRs guys, ay hindi siya nag-i-expired. So, kalmado lang tayo dito habang pinaprocess namin. Ganyan lang tayo dito. Ang tanong, bakit hindi na lang ito yung lagi nating gamitin para hindi tayo laging nagmamadali, di ba? Ito kasing fixed QR guys, minsan hindi siya available. Lagi siyang nadidetect yata. Tapos, nakakatay na. Kaya minsan wala kaming fixed QR. Kaya madalas, generated talaga yung bagsak natin. Ito na yung tutorial. Open nyo lang yung GCash app. Kita nyo yung QR na nasa ibaba. I-open nyo lang yan. Either scan nyo or upload QR. Then, choose nyo sa gallery nyo yung QR. Kung upload QR naman ang ginamit nyo. Tapos, proceed mo lang yan at iikot-ikot yan. Then, choose GGIFs. Pagka-choose nyo ng GGIFs, makikita nyo sa baba sa installment option. Pindutin nyo lang yan, then mapupunta na kayo dito sa monthly dues. And then pay mo lang, i-agree nyo lang yan, then pay with GGIFs. Ayan na yung lalabas na resibo guys. Download nyo lang yan at pumunta naman kayo sa inbox, makikita nyo sa notification, i-open nyo lang yung transaction natin, then i-screenshot din ulit ang inbox. Pagkatapos naman sa inbox guys, ay pumunta naman tayo doon sa transaction history. Pindutan lang ulit natin yung transaction natin, then screenshot ulit. Bali, 3 resibo nga ang kailangan natin ipasok. So, ikalawa nga sa ating ginagamit ay bills. So, ipapasok natin, ibabayad natin ang inyong mga GGIFs to pay bills. Like Meralco, electricity, or credit card, or insurance, or transportation, ano pa yan, ay pwedeng, basta makita nyo yung icon na yan na pwede nating bayaran through GGIFs, ay pwede nating ipasok ang inyong mga GGIFs. So, ito na nga yung process. So, kung bills payment nga, credit card ang ating gagamitin, choose mo lang yung bills, tapos credit card, ilagay yung mga card details, like credit card number or email address, at saka amount ng ating
G-Gives. Pagkatapos nga, i-proceed natin yung next. May pagpipilian tayo dito, GCash or G-Gives. Siyempre, i-choose natin G-Gives. Then, pupunta na yan sa monthly dues mo. Kung ilang buwan ang pipiliin mo, mamili ka lang dyan. Then, sa pinakababa, may maliit na box. Bali, pindutin mo lang yan at mag-check at i-agree. Then, pay with G-Gives. At saka i-screenshot or download mo yung resibo at pumunta lang ulit sa transaction history at inbox. So yun lang guys, yung mga paraan na ginagamit namin to convert your G-Gives. Kaya tandaan na mahalaga po talaga na mag-legit check at magtiwala po tayo sa mga legit lamang na nag-trade ng inyong mga G-Gives para maiwasan po natin ang ma-scam. Kaya kung gusto niyo magpa-trade ng inyong mga G-Gives, just message me on Facebook account na nakapin sa comment section para i-process natin yan right away. Yan lamang guys. Thank you so much for watching to this video. At please do like and subscribe to my channel para updated kayo sa iba ko pang mga video. Maraming salamat. Bye!